tinutuunan ng China ang kanilang batas na manghuhuli sa mga dayong barko at mga mangingisda na mangimasok sa kanilang karagatan sakop ng kanilang pinanimulaang 10-dash line. Ito'y matapos na isapubliko ang kanilang maritime regulation noong July 2024 na mahaharap sa pagkakulong ang mga banyaga na sumuway sa kanilang batas sa karagatan at ang pagkakadetine ng mga pag-aari mga sasakyan pandagat ng mga ito sa oras na mahuli sila ng mga otoridad. Ayon sa nakasaad na batas sa kanilang ginawa ng maritime regulations, nito lamang buwan ng Hulyo, hindi na nila kailangan pang itaboy ang mga banyagang sasakyan pandagat kung maaktuhan nila itong dumaan at mangisda sa kanilang mga karagatan na walang paalam. Maaari na nila itong pahintuin ng sapilitan gamit ang kanilang mga makabagong armas at akatin ang mga barkong maglabag sa kanilang maritime regulation. Dito ay kanila itong huhulihin ang mga crew o tripulante at maaari nila itong pusasan batay na rin sa nakasaad sa kanilang batas dahil isa itong malaking kasalanan sa saligang batas ng komunistang bansa ng China. At nito lamang November 18 nang arestuhin ng China Coast Guard ang isang sasakyang pangisda ng bansang Taiwan kung saan sakay nito ang may-anim na tripulante kasama ang kapitan ng barko. Ayon sa nasabing insidente, hinuli ang Taiwanese fishing vessel na Dajianma na may bow number 88 sa bisinidad ng Taiwan Strait noong mga araw ding iyon. Nakulong ang mga nasabing Taiwanese fishermen ng halos 2 linggo at pinalaya lamang nitong November 27 dahil sa nagbayad ang kumpanya nito ng halagang 210,000 renminbi o may katumbas ng halos $30,000 US. Kasama na rito ang pagpapirma sa kapitan ng barko na hindi na ito babalik ng Taiwan Strait at kilalanin ito bilang karagatan na sakop ng bansang China. At nito lamang November 25 nang arestuhin naman ng China Coast Guard ang 3 sasakyang pandagat ng Vietnam na may kargang 21 na tripulante nang maispatan ito ng mga Chino 5 kilometro lamang ang layo mula sa Paracel Island na kontrolado na ng China mula nang kinuha nito ng sapilitan sa Vietnam noong taong 1974. Sa nasabi ding araw iyon kung saan naaresto ang mga mangingisdang Vietnamese, tinangka rin na akatin ng mga tauhan ng China Coast Guard ang isang mothership ng mga mangingisdang Pilipino malapit sa bisinidad ng Scarborough Shoal. Pero bigo ang mga ito na arestuhin ang mga sakay na 13 mga mangingisdang Pilipino dahil hindi pumayag ang mga ito na magpaaresto sa mga otoridad ng China Coast Guard. Ayon sa balita, pumalag ang mga mangingisdang Pilipino gamit lamang ang mga dala nitong mga itak at ilang peraso ng mga bakal at kawayan. Hindi na nagkaroon pa ng komosyon sa mga tagpong ding iyon at binalaan na lamang ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na lisanin na nila ang lugar kung saan sila nakaangkla. Ayon sa naging pahayag ng ilang Chinese state media, binabalaan nila ang mga Pilipino. Partikular na dito ang mga mangingisda na sa susunod na suwayin nila ang mga pag-aresto na gagawin sa kanila ng China Coast Guard ay hindi magdadalawang isip ang mga ito na gumamit ng dahas. Ayon sa mga eksperto, hindi nagawang paputukan ng mga Chino ang mga mangingisdang Pilipino na pumalag sa kanilang pag-aresto. Ito ay dahil na rin sa iniisip ng China na activated na sa ngayon ang MDT o Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas kung saan hindi magdadalawang isip ang mga Amerikano na palagan ang China sa oras na may masasaktan o mamamatay na mangingisdang Pilipino.